pero rock. Kasi paano mo magagawa ang malaking bagay para sa Panginoon kung sa maliit na bagay hindi mo magawa? Walang problema kung nadadapa-dapa ka. Ang mahirap yung hindi mo ginagawa. Amen. Malinaw eh. Kung satisfied ka kay Lord to lead the Macedonian Church, ginawa nila yun. Dedicated sila sa Lord at kay Apostle Paul. Sino si Apostle Paul? Spiritual leader that time. Kaya kapatid, hindi ko sinasabing tumalong kayo sa building. Hindi ko sinasabing magloko kayo. Pero the moment, kung ito po ay sinasabi para sa Lord, para sa gawain niya, magtulong-tulong tayo. Sa ganung kaparaanan, nag-uumpisa ang pagiging dedicated mo. Amen. Diba? Simple lang. Walang kailangang 100% na lakas para gamitin. I-click mo lang, then share. Diba? At hindi lang sa mga ganung bagay, even dito sa loob ng simbahan. No? Bukas, lalo na bukas. Sino ang available bukas? Monday, magpipintura tayo bukas. Baka kasi hindi natin mapinturahan ngayon. Pero magpipintura po tayo, magiging liwanag na. Maliwanag na. O, ito, nakikita nyo, di ba? Na-convict ang isang kapatid natin sa pananampalataya. Itago na lang natin sa pangalang AJ. Kilala niyo. Di ba? Hindi na yan magbumukhang ganyan, kundi mamamasilyahan na yan, and then mapipinturahan. Sino marunong magbasilya? Pwede tayo bukas, Jay? Sino yung mga available? Available lang, kasi may mga trabaho yung iba eh. Kahit konting oras lang, kung may bibigay nyo, malaking bagay na yun. Kung hindi man, because of many situations, naiintindihan natin. Mahalaga tumulong tayo sa anumang kaparaanan. May kaya tayo. Amen? Because God is in you. Amen? Binigyan ka na ng habag ng Diyos, kaya may salvation ka na, may relasyon ka na sa Kanya. Huwag mong sayangin, kapatid. Masatisfy ka sa Panginoon. And for sure, hindi pinangako ng Diyos na ikaw ay yayaman dito sa mundong ito. Pero isang bagay lang ang gusto kong i-assure sa inyo, kayang gamitin ng Panginoon ang mundong ito para ikaw ay bigyan ng mga pangangailangan mo upang mangyari ang purpose mo sa buhay. Pwede kanyang bigyan ng sasakyan kasi meron kang imi-ministry sa malayong lugar. Ayaw niya lang na sobra ka nang nahihirapan sa traffic. Lalo na nagtatrabaho ka. Lalo na panggabi ka. Kaya ni Lord bigyan ka ng aircon. Di ba? Dahil nagtatrabaho ka, panggabi ka. Marami sa atin panggabi, di ba? Masakit sa ulo. O para makatulog ka ng maayos, may aircon. At hindi lang aircon, kundi pambayad sa aircon at electricity. Kaya ni Lord ibigay ang kapatid. Basta for His purpose. Kaya ibigyan ka ni Lord ng 1 million for His purpose, for His ministry. Para sa sarili mo, sa pamilya mo, at para sa simbahan ng Diyos, para sa community. Pero kung hindi yan ang focus mo, kapatid, hindi mo mararanasan yung mga bagay na yan. Alam mo, isang matinding blessing sa amin, pero challenge. Magkakaroon kami ng halagang 3 million na bahay. Hindi ko inaasahan yun. Pero ito yung dineclare ng asawa ko. So, dahil mag-asawa kami, at declaration niya yun, at tinilingin niya sa Panginoon, at nakikipag-usap siya sa Panginoon, sinuportahan mo. O ngayon, magtutuloy-tuloy ang lahat ng bagay. Ngayon, kung hanggang dito lang sa amin ipaparanas ng Panginoon yan, it's okay. May purpose si Lord eh. Di ko alam eh. Basta sinasabi ko sa inyo, mararanasan mo mga bagay-bagay. Kaya hindi ako alam mo yun, yung parang, huwag ka muna sabihin niya kasi baka hindi mangyari. Kapatid, baka ang gusto lang ni Lord, itong bagay na ito. I-allow niya sa'yo para may testimony ka na kagad sa umpisa pa lang to share the good news of God's kingdom. Kaya kung hindi nangyari, Lord ang may dahilan. Alamin mo sa Lord. Pero hindi mo kailangan malungkot at hindi katalunan yun sa'yo. Amen?
Ang mahalaga, everyday living, meron kang testimony na isasabi sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Because they need Jesus. Lahat ng nangyayari sa atin para maipangaral natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga paligid natin. Ako, yun yung tinuro sa akin ni Lord eh. Share, share, share. Kung anong meron ka. Share. Kasi yun lang yung bagay na pwede mong sabihin. Amen? Kaya napakahalaga na marunong kang mag-share. Huwag lang yung maging entitled ka sa sinishare mo. Di ba? Huwag yung tinatawag na tinatapos mo na kagad. Hindi pa nga tapos si Lord sa iyo eh. Tama? Pero yung sabihin mo na kagad para makaramdam naman yung iba na may pag-asa. Baka yung mga taong nasa paligid mo that time, nawawalan na ng pag-asa. Pero kung sinare mo yung pagkakataon na meron ka ngayon ongoing, for sure, magkakaroon ng pag-asa yun. Nabuhay pa yung pananampalataya ng kapatid mong yan. May naiintindihan tayo.